papayag po kaming bigyan kayo ng assist nang hindi na po kayo ay madapa pa ulit. Ngayon po, teacher din po ako sa UP. Yang si Sara Duterte, hinintay ko po ng hinintay sa Committee on Justice. Absent po. Ilang beses po naming ni-roll call si Sara Duterte. Absent po. Sabi po niya sa taong bayan na ang kanyang mga teacher ma'am at teacher sir, haharap na lang ako sa Senado. Alright. Kumbaga, I will be absent buong semestre, pero pagdating ng final exam, ako ay gagawa ng pagkagaling-galing. Ako ang magiging top 1 ng inyong klase. Alright, eto na ang ating final exam. Ang tawag dyan, impeachment trial. Ang tawag dyan ay malalaman na natin. Magpapakitang gilas na po siya. Kahit absent siya buong semester. Ano po ang ginawa niya? Binago po niya ang curriculum at yung classroom. Pinalitan niya po ang mga profesor. Hindi po innocence yan. Ang tawag sa English niyan ay conscientiousness of guilt. Alam niya na guilty siya, kaya tatakbo na siya. Tulad ng pagtakbo ni Bato sa kanyang arrest, ganon din ang pagtakbo ni Sara Duterte sa korte na magbuhos ka sa kanya ng kanyang pagka-guilty. Hindi pa po tayo tapos. Etong si Alan Peter Cayetano. Sir, ulit po, kaming mapuputi na ang buhok at yung malapit na mag-menopause. Naalala na po namin yung kaldero. Ikwento po namin sa inyong mga kabataan ang corruption issue. Isa sa mga unang may corruption issue ay ang ating new Senate President. Hello, Caldero! Hello! Tapos po, hindi pa po tayo tapos. Yan, si Chis Escudero na po. Graduate po namin ng UP yan. Yung kinaihiya ho namin, mga profesor ng UP. Bakit po? Hindi marunong mag-Ingles. Okay na kung hindi siya marunong mag-Ingles. Kahit isang English word lang, sana ang kanyang intindihin. Hindi pa niya alam. Yung tinatawag na fourth with. Paano ka nagkapasa ng UP Law, Escudero? Kung yung fourth with, hindi mo naintindihan. Pero alalahanin na dahil dyan sa wala mong pagkaintindi ng fourth with, ay ikaw ay nawalan ng malaking pagkabilib sa iyo ang mga tao. Remember, last year, nag-aambisyon niyang magpresidente. Ano siya ngayon? Kaya sir, maaari naman dahil sa isang salita, fourth with, ay bumaba ang iyong mga ambisyon. Kaya mga ma'am, sir na senador, alalahanin kahit gaano kataas ang inyong posisyon, kahit ilang tao ang inyong paligiran ng inyong sarili ng mga security, hindi pa rin kayo makakatakas sa galit ng taong naniniwala sa katarungan at handang maningil sa mga magnanakaw. Sino po yung mga magnanakaw na yan? Sino pa po? Magnanakaw, Sara, magnanakaw, Ikaw para kay Bato. Bato, pugante. Bato, pugante. Bato, pugante. Pugante si Bato. Okay. Mga kasama, halos 3 taon, 2 taon na po natin ginagawa ito. 2 taon at bumalik na po tayo sa Senado.
Kasi 2 beses na po na-impeach ng mababang kapulungan ng House of Representatives si Sara Duterte. At ngayon, tayong mga estudyante, kabataan, manggagawa, kababaihan, LGBT, ordinaryong mamamayang Pilipino ay nandito ngayon sa harap ng Senado muli. Alam nyo kung bakit? Kasi hindi pa rin kinoconvene ang impeachment trial court. Dumating pa. Ito pang mga senador na kung ano-anong pinagsasabi sa atin. Naalala niyo sinabi ni Robin Padilla last month lang, mahina daw ang kabataan. Tama ba yan? Eh bakit ngayon siya yung umiiyak dahil sinigawan daw siya ni Senator Kiko Pangilinan? Congress yung ginagawa. Si Bato de la Rosa, anong sabi? Handa daw niyang samahan ang kanyang tatay na karton. Tama? Eh bakit ngayon hindi siya makasagot sa mga interview ng media? Sabi niya, hayaan na lang sila, nakakatawa daw. Tama? Nakakatawa talaga. Nakakatawa at nakakadismaya na ang henerasyon natin ng kabataan at mga estudyante ang nakaabot sa ganitong Senado. Senado na tuwag. Senado na binibenta ang kanilang kaluluwa para sa mga kagaya ng mga Duterte. Senado na pinoprotektahan hindi ang susunod na henerasyon, hindi ang kabataan at mga estudyante, hindi ang mga ordinaryong mamamayan, kundi ang pamilyang Duterte. Senadong ginagamit ang salita ng Diyos, si Kristo, ang Diyos, sa sarili nilang kagustuhan, sa sarili nilang pangangailangan, sa sarili nilang interes. Senado kung saan binakante lahat ng upuan, pero may mga naghihintay na mga manggagawa, magsasaka, kabataan at mga estudyanteng Pilipino. Ang dami natin nakabingbin sa mga committee ng education ni Sen. Bam Aquino, sa committee on health ni Sen. Risa Ontiveros, sa committee on agriculture ni Senator Kiko Pangilinan, pero binakante daw nila yon. Sabi ni Senator Alan Peter Cayetano, hindi naman daw yon para sa impeachment, para daw yon baguhin yung liderato ng Senado at ayusin. Naniniwala ba tayo doon? Alam natin ang katotohanan, mga kasama. Binabarat ang mga estudyanteng Pilipino. Kulang-kulang ang mga classroom. Kulang-kulang ang sahod ng mga kaguruan. Hirap na hirap tayo sa ating mga paaralan habang sila nagpapakasasa dyan sa Senado. Lalong-lalo na yan si Bato. Pag kayo umabsent, drop kayo. Pag kayo mga estudyante, pag tayo mga estudyante ang hindi pumasok, hindi tayo makakagraduate. Tama? Pero si Bato, pagbalik, sinasabi niya, ayaw ba, Senator? Bigla niya sinasabi yun. Pinagmamalaki niya sa atin, tama? Tama! Tapos itong si Sara naman, hiningi niya ang due process. Ibinigay sa kanya ang lahat, hindi siya nagpakita sa House of Representatives. Ngayon, i-convene ng Senado ang impeachment trial court at magpakita siya, ipakita niya yung sinasabi niyang bloodbath. Tama? Sara Duterte, iharap mo ang sarili mo sa pananagutan. Bato de la Rosa, sumuko ka na sa ICC! Kaya kantahin natin para marinig nila. Sara, Sara, magnanakaw. Sara, Sara, magnanakaw. Sara, Sara, magnanakaw. Magnanakaw! Si Sara! Si Bato! Bato, Bato, pugante! Bato, Bato ay pugante! Bato, 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 pugante! Pugante si Bato! Litisin, litisin si Sara Duterte!